we start our praise and worship this morning. So, meron akong gustong i-share po sa inyo na verse. Sabi to sa Awit 100 verse 2. Sabi dito, maglingkod kayo sa Panginoon ng may kagalakan, humarap kayo sa Kanya ng may awitan. So this morning po, I believe po, ang Lord ay maraming ginawa sa ating life. Ang Lord ay maraming kabutihan na ginawa sa atin. So, minahal niya tayo unconditionally, and amen ba? Mahal na mahal natin ang Panginoon. Amen. So, awitan natin ang Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay! Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Binabago mo ako araw-araw! Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ng Diyos ay laging sariwa, sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat na ang buhay
laging bago. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sapat. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa. Sa bawat umagang kay ganda. Kaya dapat na ang buhay ko sa umaga ay laging bago. Binabago ako araw-araw. 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 Binabago. Ayan, so good morning po sa ating lahat. So maaari bang sabihin natin yung katabi natin ngayon ng isang masayang good morning as we end this year ng maraming pasasalamat sa Panginoon. Yan, alam ko po maraming kabutihan ang ginawa sa atin ng Lord. So this morning, awitan natin siya ng may galak sa ating mga puso. May galak, may siya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. Come on, church! Minsan paawitan natin siya ng may galak at saya sa ating puso. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siyaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Minsan pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para kanino? Ay para lang sa Kanya. 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 Yan, amen po, no? Itong taon to,
pwedeng roller coaster yung nangyari sa buhay natin. May mga answered prayer si Lord, may mga prayer tayo na hindi niya pa rin binibigay. But still, alam ko na sa bawat isa sa atin na nandito ngayon, pinakita ni Lord how great He is, how good He is. So this morning, wag po natin isipin kung sino yung nasa harapan natin ngayon na umaawit na tumutugtog. Isipin po natin na si Lord yung nasa harapan natin ngayon. Itong awit na aawitin natin sa mga sandaling ito, i-offer po natin sa Kanya to. Kasi yung buong taon na to, I believe, He's been so good sa buhay mo. So itong awitin po na to, gawin po natin siyang isang panalangin. At awitin po natin siya ng may sincerity sa ating mga puso. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Ulitin po natin ang ating awitin. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Come on, church! Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri ka namin, O Lord! Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Minsan pa, pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Lord, tunay nga. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal.
na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Yes, Jesus, we thank you, O God, for this morning. Salamat, Panginoon, dahil nakarating po kami dito ng ligtas. And salamat, O God, dahil for the last Sunday of this year, we have the opportunity to listen to your word na alam po namin na maaari namin maging weapon for the next coming year. We know, O God, na marami po kaming dapat pang ayusin sa buhay namin. But Lord, ang presensya niyo lang po ang siyang tanging kailangan namin. Lord, this morning po, we are praying po for your Holy Spirit na mag-saturate, O God, sa place na to. And Lord, hayaan niyo po na ang banal mong Espiritu ang siyang kumilos sa buhay, sa puso ng bawat isa. And also, Lord, sa mga kapatiran po namin na nasa live stream, Lord, we are extending, O God, yung blessing po sa kanilang buhay. Lord, we are praying po na as we sing this song, ay maramdaman niyo, Panginoon, yung pagmamahal namin sa inyo. Na we truly know, Panginoon, kung ano po ba yung tunay na kahalagahan, O God, ng presensya ninyo sa aming buhay. Maraming salamat, O God, sa patuloy na pagkilos po sa amin. Mga kapatid, sa pag-awit natin ngayon, let's offer this sa Lord. Let's make it a sincere prayer. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniigat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo, pagindapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yan, pwede bang palakpakan natin ang ating Lord? Yung mas malakas naman pong palakpak para sa Kanya. Ayan, sige po. God bless us all po. Maaari na po tayong makaupo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Parang kailan lang, no po, at yung ating batian sa bawat isa at ang pagbati ko po sa inyo ay Merry Christmas. Pero ngayon po ay Happy New Year na. Yan, no po. Batiin po natin yung katabi natin. Happy New Year. Ayan, no po. We're counting only how many days? 4 days before 2026. Sino po sa inyo excited? Mukha ba excited yan nasa tabi natin? Wow, magto-2026 na! Ano na naman kaya ang nag-aantay sa atin sa panibagong taon? Panibagong chapter. Ayan, ng ating pong life. Napakahalaga po ng atin pong magiging pagtalon sa panibagong taon. Sa umaga pong ito, before we have our message, maaari po ba tayong tumayo muling lahat? And let's have our declaration as we receive the Word of God this morning. Today, I will be taught by the Word of God. My mind is alert. My heart is receptive. I will never be the same. Indeed, Lord, everyone who receives your word this morning with an open heart and open mind will never be the same. Lord, speak in power. May you continue, Lord, to convict every heart, teach every mind, guide us as we end 2025, and as we gloriously look forward to the things that you will do in 2026. Be with us, Lord. Your presence be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ay makakaupo na. So now is the 52nd week of 2025. 52nd week. Alam niyo po ba na the end is as equal important as the beginning? The end is as equal important as the beginning. Maaring yung 2025 ninyo hindi naging maganda ang simula.
Tama po. Maaring yung 2025 natin, medyo sa simula, talagang nahirapan tayo, marami tayong struggles, marami tayong challenges. Pero alam nyo po, dahil nandito ka ngayon, sa last Sunday of 2025, it will make a difference in your life. Because minsan, yung atin pong buhay, hindi maganda yung simula, pero yung pala, naka-reserve yung maganda sa huli. No? Kaya hindi lang natin pinapahalagahan yung simula, pinapahalagan din natin yung kahit huli. Alam niyo po, nung isang araw, nakita ko, matagal kasi kami naging, December is so much busy for all of us. Sabi ko nga po last Sunday, 8 Christmas party ang aming kailangan puntahan this month. Bukod pa doon yung mga trainings, bukod pa yung mga mentoring, no? Ang dami talaga. Fully packed ang December. So may mga isang buwan siguro na hindi ko nabisita, na-inspect yung aking mga halaman. No? Yung aking pong bonggabilya, puro tinik yun, masyado na lumalago. Ay, actually, bonggabilya pala yun ng kapitbahay ko. Lumipat lang sa bakod namin. No? Pero I enjoy the good flower of the bonggabilya. Pero nakakasagabal na siya. No? So hinanap ko yung aking halabas. Ewan ko anong tawag nyo doon. Yung karet or meron kasi akong biniling halabas eh. Tinabi ko yon kasi last month, November, naggapas-gapas ako. Ngayon dami na namang mga damo, lumago na naman yung mga... So hinanap ko ulit. Pagkita ko dun sa aking panggapas o yung aking halabas, sabi ko, ba't ganito to? Nakatago naman, hindi naman siya nababasa, pero kalawangin, daming kalawang ng aking halabas. Kaya, tinawag ko si Pastora Dana, nasaan ba yung aking panghasa? Kailangan ko hasain to para kasi, nung sinubukan kong pangputol doon sa bonggabilya, tumatalbog na lang. Ayaw ng kahit anong force ang gawin ko, hindi na siya makaputol. So sabi ko, sige, hahasain kita. Diba? Hinasa ako ng hinasa. Alam niyo po, napakahalaga yung pagiging sharp. Sabihin nga po natin, sharp. Sabihin po natin, sharp. Huwag kang magsalita na nag-iisa. Sabihin mo dyan sa tabi mo, sharp. Ayan, no? Sharp is so important. Being sharp is important. No? Kaya sabi po dyan sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10, no? As we prepare for 2026, ito po napakahalaga. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Sabay-sabay po natin basahin, napakaganda po nito, nagpapaalala sa atin sa salita ng Panginoon. Doon na lang sa HSB ate. Yan, okay. Sabay-sabay po natin basahin. If the ask, yun. Kaya pala hindi makaputol yung aking panghalabas, kulang na ang talim. Kulang na pala sa hasa. No? Kaya po, napakahalaga sa ating pagpe-prepare sa 2026,
meron tayong talim. We are sharp. If we will end 2025, if we will end 2025 and enter 2026, we must end sharp in 2025. Kasi nga po, sabi ko po, end is as important as the beginning. Hindi lang po mahalaga yung simula. Kasi marami nagsisimula, hindi nakakatapos. So mahalaga, nagtatapos din. In principle, kung tatalungin ko po kayo, in principle, not in calendar, in principle, not in calendar, what is the beginning of every year? What is the beginning of every year? The beginning of every year is kala ko walang sasagot na January, di ba? No? The beginning of every year is, in principle, not January. The beginning of every year is December. The end is your beginning. You must take it in consideration that what we are ending now in the year 2025 is your beginning for 2026. So hindi ka po pwedeng mahuli sa pagsisimula. Kasi pag lumipat na ang 2026, doon ka pa lang nagsimula, huli ka na. Kasi ang beginning, December, hindi January. Bakit? Hindi ka pwedeng magplano ng buhay mo para sa 2026 ng January. Tama? Dapat nakahanda ka na even in November. Kaya po dito sa ating church, hindi po yung tradition. Yung po ay strategic planning na tinatawag po natin. Kasi bakit? November or even at the end of October, pine-prepare na po natin yung 2026 natin. Hindi po tayo nagpaplano ng January, nagpaplano tayo ng October. End of October or at the last or the least is end of November. Ay kung sa atin, December, pwede na din. Pero maiksi na yon. No? Maganda, mga nasa November pa, pinagpaplanuhan mo na yung 2026 mo. Kumusta po ang plano natin for 2026? Kumusta po? Meron na po ba tayo nakahanda para sa 2026? Nakasimula na po ba tayo magplano? You know, we cannot procrastinate. Ano ba yung procrastination? Yung kinahiligan ba ng marami? No? Mamaya na, bukas na, sa January na. Ayan, no? Enjoy muna ngayong December, maraming Christmas party, maraming kasiyahan. Darating din tayo dyan. Ayan, no? Mga salitaan ng mga nagpo-procrastinate. Pero kung tayo strategic, sabi dun sa pinag-usapan natin kanina, if we are wise, if we are sharp, we will prepare. No? We will prepare. Hindi po tayo magpapahuli. No? Kailangan nauuna tayo. We cannot procrastinate and wait for January. Staying sharp means planning ahead, projecting the future, and going to the next. Sabi po doon sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 10, verse 10, it takes wisdom to discern the next and to govern ourselves into the transition that will happen.
bawat taon, kailangan po natin ng adjustment. Tama po ba yon? Bawat taon, iba't iba po ang ating adjustment. Sino po dito? Copy-paste ng 2025 ang gusto mong gawin sa buhay mo sa 2026. Ganun po ba tayo magplano? Copy-paste na lang, di ba? Carry over, ganun ba? Hindi. We make certain adjustments because what will happen in 2026 is totally different from 2025. We cannot afford to commit the same mistakes in 2026. That is why we plan. That is why we strategize. That is why we think ahead. Right? So ngayon pa lang na tinatapos natin ang taon, ganun na tayo mag-isip. Nilalagyan na natin ng wisdom. No? Bawat taon, meron tayong panibagong chance. Never be left out. Nakaparehas ang kilos mo, ang galaw mo ng 2025, parehas ng 2026. Kasi sa totoo lang, matatabunan po tayo. Bakit? Dahil ang mundo, sabi nga ng mga matatanda, ay umiinog. Sabi ng ibang mga Gen Z, ano yung inog? Umiikot po, umiikot. Yan, no? Umiikot daw ang mundo. So kailangan sa pag-ikot, ang mga pagbabago, meron tayong ginagawang mga adjustment. Kaya po, may end kasi may paparating na magandang beginning. Amen? Kaya may end, may paparating na magandang beginning. Parang hindi ka kumbinsido. Nakukonvince ka ba na merong magandang parating kaya merong end ng 2025? Amen. No? Kaya natin tatapusin tong taon na to, hindi dahil magiging katulad din ng 2025 at 2026. May paparating na mas maganda sa 2026 na wala sa 2025. Sabi po sa salita ng Panginoon, basahin po natin, 1 Peter chapter 1 verse 13. 1 Peter chapter 1 verse 13. I will be reading it in the Passion Translation and then we will go back to HSB. But I would like to focus on 1 Peter chapter 1 verse 13 in the Passion Translation. So then, prepare your hearts and minds for action. Stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. For when Jesus Christ is unveiled, a greater measure of grace will be released to you. Now, the last phrase is eschatological in nature. Ano yun, Pastor? Ibig sabihin, futuristic pa yon. Pero yung first part, hindi yung futuristic. Yon ay revelation ng Word of God sa iyo, sa bawat isa sa atin ngayon. Ano po yung sinasabi dyan? Therefore, get your minds ready for action, being self-disciplined, and set your hope completely on the grace to be brought to you. No? Set your hearts, set your hope completely on the grace that will be brought to you. So sabi po dyan, dapat alert po tayo. Ang sabi po dyan, let's move on. Sabi po dyan, make an action. No? Because something good is going to happen in 2026. Pero alam niyo po, lahat po ng magagandang bagay na ginagawa ng Lord,
kailangan ready talaga tayo. Bakit? Pag hindi kasi tayo ready, hindi natin kakayanin. Kaya kailangan ready tayo. We must enlarge our capacity. Kaya ang ating kaisipan, kaya ang ating action, palaging papalaki ang capacity natin. Don't think less, don't think little, don't think inferior. Think big, because you have a big God. And He will give, sabi po doon, marvelous things. Sabi po dito sa binasa ko, marvelous grace that is coming to you. So we must be alert. Stay sharp. Sharpen your axe now. Why? Because there's more action in 2026 than 2025. Naging ma-action ba ang 2025 natin? O madrama? O full of love? Yan, no? Pero 2026, I guarantee to you, based on the Word of God, based on the revelation of the Word of God this morning, 2026 will be full of action. Maiiba ang kwento ng buhay natin sa 2026. Do you believe it? Do you receive it in faith? We must enlarge our capacity. Salamat sa Panginoon, nandito ka ngayong umaga. Naririnig mo to. No? Kasi yung iba sa mga nag-enjoy sa Christmas party, may hangover pa eh. No? Pero nandito ka ngayon, kahit na may mga nagdaan pang mga happenings, pero nandito ka ngayon. Ibig sabihin, pinaghahandaan mo talaga ang 2026. And that is a very good indication, di ba? That you keep in mind your end so that your beginning will be marvelous. Sharpen your axe. Now, being sharp means being alert, sabi po sa salita ng Panginoon, of the things to come. We don't caught off guard the situation na paparating po sa atin by planning and taking actions late. 1 Corinthians chapter 16 verse 13 in the Passion Translation. Remember to stay alert and hold firmly to all that you believe. Be mighty and full of courage. Ang ganda po na sinasabi ng Word of God sa atin, no? Kailangan daw po alert tayo. Yung binasa natin kanina, inulit-ulit. Hold firmly to all that you believe. Take courage. When the end of the year is coming, we should exercise great wisdom to be alert and to be firm in our faith, to be courageous. Huwag po tayong magpa-distract sa mga naririnig at nakikita natin. One thing we must hear, one thing we must see, that God is doing a great thing in 2026. Kailangan nandun tayo sa pagkilos ng Diyos. Hindi tayo dapat mahuli sa pagkilos niya. Kasi pag nahuli tayo, matatabunan tayo. Kaya kailangan palagi po tayong alert. Psalms 32 verse 8 and 9.
in that Passion Translation. Psalms 32, 8 to 9. I hear the Lord saying, I will stay close to you, instructing and guiding you along the pathway for your life. I will advise you along the way and lead you forth with my eyes as your guide. So don't make it difficult. Don't be stubborn when I take you where you've not been before. Don't make me tag you and pull you along. Just come with me. Ang ganda nung sabi sa The Passion Translation ng salita ng Panginoon dito sa Psalms chapter 32, verse 8 and 9. Gustong-gusto ko yung last phrase. Just come with me. Are you willing to come with Jesus in 2026? Are you willing to be in step with Jesus in 2026? Yes. So we need to end sharp. End sharp in 2025 para makasabay tayo sa 2026. Now, Pastor, meron na lang pong 4 na araw. Tama, meron na lang 4 na araw bago mag-2026. Pero alam niyo po, sa 4 na araw, you can still make a difference. Even if it is only 4 days. Mag-strategize ka na. Kung hindi ka nag-devotion ng isang buong taon, meron kang 2026, may clean page ka para simulan lahat. Sino po dito nakabili na ng notebook? Ako po wala pa din. O bumili ka na, may 4 na araw ka pa. O meron ka na bang planner? Lahat po ng primary, wag po kayong bibili ng planner. Please lang, masisira ang surprise namin ni Pastora. Lahat ng primary lang po yun. Pero kung hindi po kayo primary, bumili kayo. Dapat nakaano na yung planner ninyo. O gusto ninyo, magpabili kayo sa amin. Kasi meron po tayong maganda ngayong navigator, no, for 2026. Kompleto na po yun. Pati mga i-memorize ninyo for 52 weeks. No? Lahat yun, memorize yung mga verse. So pag natapos ang taon ng 2026, ang dami yung na-memorize, di ba? Nandun na rin yung paano kayo mag-iipon financially, nandun na rin yun. So dapat meron kayong organizer. Mas maganda na yung may organizer po kayo. Kasi pag wala kayong organizer, sabog-sabog talaga eh. Sabog-sabog ang paggasta mo, sabog-sabog ang pagpaplano mo. Paano ka makakasama sa gagawin ng Lord? Sabog-sabog. Sabi mo sa katabi mo, iayos mo. Iayos mo kasi. Hindi ayos eh. Yan. Sa 2026, you have the chance. May 4 na araw ka pa para mag-prepare sa 2026. Internalize mo na sa sarili mo, sa puso at sa isip mo. Sa 2026, eto na mga gagawin ko. Masisimulan ko sa pagbili ko ng notebook, pagbili ko ng organizer. At least meron ka na napapasimulan, di ba? So you are ending sharp. Pinaplano mo na paano kung sharp ka na ng 2025, good. No? Itutuloy mo 'yan. Pero pag nagpapatalas kasi tayo, hindi pa pwedeng pag hinasa tayo, parehas pa rin yung talas di ba? Alam niyo po yung Japanese samurai. Alam niyo po ba paano nalalaman kung ganong katalas ang authentic Japanese samurai? Alam niyo po paano tinetest ng mga Hapon? Ganong katalas ang kanilang samurai?
Maghuhulog yan ng papel doon sa blade. Pagka nahati ang papel, good, ayos na yon. Kailangan makahati o makahiwa ng papel na hinulog nila sa itaas ng blade. So hanggat hindi nararating yung ganoong point, hindi pa matalas. Continuous ang paghahasa. Ha? Kung sa tingin natin, naging matalas na tayo ng 2025, good. Pero iba naman ang 2026. Kaya ibang hasaan naman ang haharapin natin pang 2026 naman. Diba? Kasi yung hasa na ginamit natin ngayon, pang 2025 lang yon. Secondly, we end sharp, but we also stay sharp. It's good that we stay sharp. It's a good preparation for 2026 by staying sharp. We should end the year sharper than 2025. 2026 must be sharper than 2025. Is it a challenge to us to be sharper and stay sharp in 2026? Yes, it's a challenge. Pero sino po nagsasabi dito? Challenge accepted. Tinatanggap po ba natin yung challenge? It's challenging, no? Pero all we need to do is to accept it. You'll never know until you accept it. Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Sa binasa po natin kanina sa HSB, if the axe is dull and one does not sharpen its edge, then one must exert more strength. However, the advantage of wisdom is that it brings success. Staying sharp needs effort. Staying sharp needs effort. Wala pong matalas na natiling matalas. Wala po. Kasi yun yung panghalabas ko na sinasabi ko po sa inyo. Inago ko naman sa cabinet yun. Hindi naman siya nababasa, hindi naman siya nagagamit. Matalas siya nung huli kong ginamit. Pero nung kinuha ko na ulit, puno na ng kalawang. Ang hirap ng gamitin. Kailangan kong hasain ulit. So kailangan kong gumawa ng effort. Kailangan ulit mangyari ang effort para mas tumalas. If we are not sharp, we should have wisdom to be sharp again. Alam niyo po yung mga nagtatapos sa taon, parang nagtatapos lang yan sa school. Diba? Meron tayong tinatawag na completers. Diba? At meron tayong tinatawag na achievers. Makikita nyo yan sa graduation. Ano po ang pagkakaiba ng completers sa achievers? Nakikita po yan sa graduation eh. Ano po ang pagkakaiba? Naku, kung sa college yan, tinatawag ang pangalan niyan, Latin. No? Cum laude. No? Magna cum laude. Summa cum laude. Yan, achievers yan. Pagka mga high school yan, ang tawag dyan, no? With honors. Ayan. With high honors. With highest honors. Achievers yan. Yung completers. Hindi rin magpapawala yan. May nakasabit dyan. Ribbon. Yung ribbon nakalagay dyan. Graduate.
okay na sa kanya yun. At least meron din nakasabit sa kanya, di ba? Oh, yung bang mairaos na lang, at least hindi ako bumagsak. Ayan. Magre-reason out pa yan, wala naman sa grades yan. Di ba? Ganyan ang mga estudyante eh. Basta hindi ako bumagsak. Meron nga akong kilala, alam niyo po ba? Nung college kasi siya, easy go lucky eh. Basta mairaos na lang, graduate na lang. Ang ganda ng university na ginraduatean ko eh. Hindi naman ako bumagsak, di ba? Eto na. Pumasok ng trabaho. Baka lain yung 5 taon na do sa kanyang posisyon. Hindi ma-promote. Punta sa HR, reklamo. Bakit naman po hindi nyo ako ipinopromote? 5 taon na ako. Early bird pa ako palaging early bird ang aking nabibigyan ng attendance ako na early bird award. Wow, di ba? Ba't hindi po ako napopromote? Paano ka namin ipopromote? Nakita namin yung credentials mo nung college. Ang bababa ng grades mo. Paano ka hahawak ng posisyon sa kumpanya kung ganyan ang grades mo nung college? Mas maraming magaganda dito ang grades kesa sa'yo. Masipag, maagang pumasok, pero pangit ang grade. Kaya gandahan mong grade mo ngayon 2026. Huwag kang pahuhuli, ha? Sa 2026, may mga gagraduate dito. Kailangan makita ang mukha nyo dyan sa screen, nakalagay, with high honor. With highest honor. Yan, yung mga ganyan. Tapos pagka mga with highest na kayo, with high honor, imbitahin nyo naman ako. We must stay sharp. Hindi lang completers, dapat tayo achievers sa 2026. I-goal na natin yan ngayon. In our spiritual life, ganun din po. To stay sharp, we need to be sharpened. Kailangan natin ng Word of God, kailangan natin ng prayer, kailangan natin ng right people, kailangan natin ng right environment, kailangan natin ng mentors, kailangan natin ng training. Bakit ang dami, Pastor? Talagang ganun. Marami pag gusto nating panatiliin ang talas natin. Dami mo ang ginagamit, mapapanatili lang ang ganda mo. Samantalang yung pananatili sa talas, nagrereklamo ka pa. Di ba? Iba nilalagay mo sa kilay mo, iba nilalagay mo sa pisngi mo, iba nilalagay mo sa lips mo, iba ang, di ba? Dami mong ginagamit to stay beautiful. Yung pa kayang to stay sharp, ka magreklamo, investment natin yan. So kailangan po natin yan sa 2026. We need to excel. Not like, our level should not be like 2025. Trivia. Bukod sa lahat ng metals at household materials, ano pa ang sinasharpen? Ano pa ang ibang sinasharpen? Grabe, mga estudyante, hindi alam kung ano pa yung ibang sinasharpen. Ayan. Tanungin natin sa katabi natin, Mongol ka ba? Hindi kasi, sa atin, di ba, ewan ko, nung generation kasi namin, ganun Pagka sinabi nating lapis, isa lang ang brand. Mongol. May bilang pa nga yun. Ano ka ba? 1, 2, or 3?
Yan, di ba? Iba yung ginagamit sa exam. Oo. Lalo na pag kukuha ka ng board exam, iba ang ginagamit na Mongol number sa exam. Iba yung pansulat, iba yung nagsisimula ka palang sumulat ng grade 1, di ba? Pero kahit na anong number yan, yung Mongol na yan, kailangan, ano ang silbi ng ganda ng brand ng Mongol kung hindi naman at wala namang tasa. Kailangang tasahan ang Mongol para maging kagamit-gamit. Pag hindi yan natasahan, hindi yan lapis, Mongol lang yan. Sabi nung iba, naku, nagiging Mongoloid tuloy. Walang gamit yan. Kasi ang gamit ng lapis, kailangan may ano? May tasa. Kailangan yan may tasa. Ngayon, lumalabo ba yan? May tasa na. In course of time, lumalabo ang sulat? Yes. Anong gagawin natin? Tasahan ulit. Di ba? Kasi nawawala siya sa gamit niya. And in times, hindi natin mapakinabangan. Alam niyo po, ganun din po tayo. Kailangan natin to stay sharp. Kasi maaring lapis ka nga, pero ang labo-labo mo naman, kailangan mo ng tasa. No? Kailangan nating magpatasa para maging malinaw ulit yung ating pag-iisip. Malinaw ulit yung gamit sa atin ni Lord. Baka lapis ka, pero dahil sa sobrang labo mo, you don't make point anymore. Nakausap na po ba tayo ng tao na ganon? Naku, lahat ng sinasabi niya walang point. Pointless lahat ng sinasabi niya. Bakit? Sigurado ako, kulang sa tasa. Kasi lahat ng tinatasahan, dumadaan sa pagtatasa, nagiging matalas ang isip. Matalas mag-isip yan. Matalas mag-reasoning ng tama. Pero pagkausap mo, pointless, tapos, yung mag-reasoning, wala sa tuwid, nasa sigsag, kulang sa tasa. Kailangan natin ang tasa ngayong 2026. Don't forget also God's word. And let godly people and your leaders to guide you along the way. Kung tayo ay isang iron, base po dyan sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10. Kung tayo naman ay isang iron, we need another iron. Because iron sharpens iron. Proverbs 27 verse 17. Just as an iron sharpens iron, friends, sharpen the minds of each other in Contemporary English Version. Tanong, sino ang company mo ngayon 2025? Ibig sabihin, sino ang mga dinidikitan mo at kasama mo ngayon 2025? Nakakapagpatalas ba sa'yo? Nagbe-benefit ka ba sa pagsama mo sa kanila? O you just only like to be entertained dahil kasama mo sila? Pero kung strategic ka talaga mag-isip, may wisdom ka, kailangan ang didikitan mong mga tao, yung mapapatalas ka. Hindi yung katabi mo siya, kinakalawang ka. Lumayo ka sa mga makapagpapakalawang sa iyo.
be with the right person that can help you more, become more sharper. An iron cannot be sharpened by a plastic. Hindi po pwede. Kumuha ka ng dyan, yung mga Orocan at saka Tupperware, hindi mo pwedeng kaskasin, masisira lang yun. Ang pwedeng, sabi sa binasa po natin, ang pwedeng makapag-sharpen sa iron ay iron. So kung ang mga kasama mo, Orocan at saka Tupperware, lumayo ka dyan. Delikado yan. Hindi yan makakapagpatalas sa'yo. Hindi rin mapapatalas ng kahoy ang iron. Kasi po, nakakita po ba kayo na naghahasa ang gamit kahoy? Hindi. Kahit na ganong gawing hasa mong gawin doon, hindi yun mahasa. No? Lumayo tayo sa mga taong kahoy. Kasi bakit? Sa konting dikit, magririkit. Sabi ng mga Alfonseño. Sa konting dikit, magririkit. Ano ibig sabihin? Yung mga kahoy na tao, masyadong mapupusok, mabilis magliyab. Huwag kang sama doon. Layo ka. Ngayon 2026. Kasi hindi yan makakapag-sharpen sa'yo. Hindi yan makakatulong sa iyong pagtalas. Mapapahamak ka sa mga kahoy na kaibigan. Lastly, we don't only end sharp, we stay sharp as we prepare for 2026, and we start sharp. Gaya po ng nabanggit ko kanina sa simula, your starting point is as important as your end point. Kaya ka merong tinatapos kasi may pasisimulan ka. Bakit ka pa nagtapos kung wala ka ring pasisimulan? What's the point? Diba? Kaya tayo may tinatapos, may maganda tayong pasisimulan. So we must start sharp. We should not be stuck up in 2025. O baka yung iba, na-stuck up na noong 2022. Pandemic era pa. No, move on. Start sharp for 2026. Starting is always challenging. But if we are prepared, we can do it with ease. Ecclesiastes chapter 10, verse 10 in our verse. In our main verse this morning. If the axe is dull and one does not sharpen its edge, then one must exert more strength. However, the advantage of wisdom is that it brings success. A sharpened axe achieves things the easier way. Alam niyo po, nagkaroon ng competition sa yung taga-putol ng mga troso. Nagkaroon sila ng competition and ang kanilang pinagtutunggalian, yung kanilang pinagkokompitan ay yung sino ang mayroong pinakamaraming mapuputol na puno pag natapos ang araw. So marami sila. Pero merong sumali doon, medyo nasa 50s na.
malapit na siyang mag-senior. Eh, mga kalaban niya, nasa mga kasibulan. Sabi ng ibang mga matatanda, ibig sabihin, nandun pa sa kalakasan nila, mga 25, 28, malalakas yung mga yan. No? Eh di nagsimula na. Oh, kanya-kanya tayo ng pwesto. Basta pagkatapos, pag lubog ng araw, kailangan yung merong pinakamaraming na puno, panalo. Naku, yung mga 28, 27, talaga namang hataw na. Eh, mga katawan niya, mga wala pang maintenance eh. Chop, chop, di ba? Wala pang mga sumasakit na rayuma yan. Chop, chop. No? Pagsaka ng mga puno. No? Chop ng chop. Nung nasa kalagitnaan na ng magtatanghalian na, napansin itong batang chopper o ibig sabihin ni woodcutter. Bakit yung matanda, wala nang ginagawa? Sabi niya, sabi ko na nga ba, napagod na ang matanda, napagod na senior. Hindi na kaya magpatuloy. Nakaupo na lang, nakatalikod siya. Nakita nung ay pagkatapos ng chop ulit ng chop yung bata-bata pa. Natapos na ngayon ng araw, nagbilangan na ngayon ng troso. Sabi nung matanda, ilan ang naputol mo? Ito po, o ikaw. Ito po. O ikaw. Nakalima po ako. Proud na proud yung yung nakakita sa kanya. Nakalima po ako kasi nakita siya, di ba? Wala siyang ginagawa. Nakalima po ako. Ako ang pinakamarami. Yan, no? Eh kayo po, nakailan po kayo? Sa awa ng Diyos, naka-20 ako. Paano po kayo naka-20? Wala kayong ginagawa, nakaupo lang kayo. Eh sabi nung matanda, alam mo iho, 40 taon na ako ay nagpuputol ng puno. Alam na alam ko na kapag ang aking palakol ay humihirap ng gamiting pamutol, kailangan ko ng hasain. So nung nakita mo akong nakaupo, naghahasa ako. Hindi dahil wala akong ginagawa, wala na talaga akong ginagawa. Naghahasa ako. Kaya madali para sa aking mag-chop ng puno. Alam niyo po, wala sa padamihan niya ng ginagawa. Ngayon 2025, baka ang dami-dami nating pinasimulan, dami-dami nating ginawa. Naku, pagod na pagod ka. Kailangan natin ng wisdom. Kasi pagka wala tayong wisdom, talagang mapapagod tayo, sabi Diyos sa Ecclesiastes 10:10. Kailangan daw natin ng wisdom. Kasi pag wala tayong wisdom, sabi, more strength ang kailangan natin. Tanong, 2025, napagod ka ba ngayon 2025? Tingnan nga natin yung mukha ng katabi natin. Mukha bang pagod? Matatapos na kasi ang 2025 eh. Mukha bang lupaypay na yan? Mukha bang bigat na? Marami kasing ginawa yan. Pero, hindi po sa dami ng ginawa eh. Ang tanong, ilan na natapos mo? Sa napasimulan mo sa 2025, ngayong 4 na araw na lang, magtatapos na ang 2025, ilan sa napasimulan mo sa 2025, na nilista mo pa sa iyong, ano ba yung ginagawa natin pagka January? New Year's resolution.
Ilan sa New Year's resolution mo natupad sa 2025? Baka nga nakalimutan mo na lang yun eh. Diba? Baka bangungot na lang ng nakaraan yung New Year's resolution mo. Hanggang January lang talaga. Diba? O meron ka sinimulan sa January, February, March, pero hindi na nakarating ng kalagitnaan ng taon. Napagod ka na. Ang kailangan natin, wisdom. Sino po dito excited na sa 2026 kasi maraming gagawin ng Lord sa atin at hahasain tayo for 2026. Ayan. Alam niyo po, ako po talaga kami ni Pastora, nag-uusap kami, napakaligaya namin ngayon sa ating church kasi lahat ng nangyari sa atin sa 2025, breakthrough. Sino po nandito nung ating 25th year anniversary? Yay! No? Oh. Hindi lang po tayo dapat nandoon sa ating peak. Dapat hindi bumaba yun. Dapat umangat pa yun. Diba? Oh, breakthrough yun. Kasi for the very first time, for 25 years, hindi tayo dito nag-celebrate. No? Yung iba sa atin, nagaganda ng mga gown, mga popogi, no? Nung June 24, o June, ano ba yun, 28? 24? O, nandun tayo sa Jardín de la Vida. So, breakthrough yun. Sino po dito na sa National Conference? Yay! 40 po tayo. Grabe. It's the very first time in history for 25 years nakapag-send tayo sa National Conference ng 40 delegates. Imagine. Tanungin po ninyo, mura? Naku, grabe. 2025, ang National Conference natin, ang pinakamahal sa National Conference natin. Grabe, no? Pero, nandun ka, di ba? Nandun tayo, di ba? Kasi, you value sharpening. We value to be sharpened. Di ba? Oh, ano ang halaga ng 2.5 na registration sa nakuha mong principle para mahasa tayo, para ma-prepare tayo for 2026. Di ba ang gandang panghasa noon, talagang grabe. So November pa lang, nahasa ka na. Di ba? Pero ibang level naman yung iba dito sa atin. Kasi yung iba dito sa atin, nagsisimula pa lang yan ng February eh. Nakikita ko na talaga yung muka. Nasa women's conference, wow. Nasa Campus Rebo, wow. At nasa National Conference pa. Wow. Ibang klase ang talas niyan. Diba? Ibang klase ang talas niyan. Kaya pag dinikitan mo yan, talagang kailangan mag-behave ka kasi masusugatan ka. Matalas talaga yan. No? Sharp yan. Magaling kumilos. Maganda mag-isip. No? Kasi ang sharp talaga, magandang kumilos, magandang mag-isip. Saan natin nakukuha yon? Pag tayo po, palaging present. Palagi kang present sa cell group mo. Palagi kang present sa mentoring. Sa mga conferences. Kasi may mga sinasabi doon, makakapagpatalas sa atin. Life principle kasi yun eh. Hindi po natin mababasa sa libro. Hindi po natin makikita sa Facebook. Hindi po natin mababasa sa Instagram o kaya sa Pinterest yun. Yun po ay life principles. So pag nandun tayo,
nakahasa tayo. May good news po ako sa inyo. Bukas na po ang registration ng Women's Conference. So, pwede na po kayong mag-advance habang nasa pre-registration pa lang. Ibig sabihin, wag po kayong, ang strategic po mag-isip, kumikilos ng mabilis. No, hindi nyo po inaantay yung last minute. No? Ready ka na kaagad. Ito na yung napamaskuhan ko. Ayan, di ba? Yun ang mga strategic mag-isip. Naisubi na yung 1,000. O, di ba? Eh ngayong Christmas, sa dami ng pinagkarolingan mo, palagay ko yung 1,000, payat na payat sa'yo yun. Di ba? So you must prepare for 2026. Magandang investment po yan sa Women's Conference. Kung ako nga, makakapasok ako sa PICC, magre-register din ako. Alam nyo ba, nung mga nakaraang Women's Conference, kasama rin ako ni Pastora. Women's Conference na yun, ha? Pero sinasamahan ko siya kasi may naririnig ako sa mga babae na hindi ko naririnig sa mga kalalakihan. Yung pala yun. O maintindihan ko na ngayon. Di ba? Maintindihan ko na ngayon yung mga babae. Eh hindi, yung mga kalalakihan na kung mag-isip, hindi, pambabae lang yan. Hindi. Pag strategic ka, matalas ka, bakit kaya ganun ang kilos niya? Mapag-aralan nga. O, di ba? Di tumalas ka. O, kaya lang ngayon PICC, kaya hindi na ako pwedeng sumama kasi sa pintuan pa lang, hindi na ako papapasukin. Kasi doon sa Cuneta, medyo madali-dali doon no? Madali ang access doon. Pero sa PICC, mahirap. Pero hindi ibig sabihin, hindi na ako magpapatrain. Pag Women's Conference, nandun ako sa separate training. Meron ding separate training ang mga pastor. So, kailangan po natin yung training. No po? Alam niyo po, si Abraham Lincoln. Sino po dito nakakilala kay Abraham Lincoln? Narinig natin. Sa history book na lang natin naririnig yon. Si Abraham Lincoln ang isa sa mga naging founding presidents o isang mga presidents ng US. Diba? Meron siyang sinabi, sabi niya, "Give me 6 hours to chop down a tree, and I'll spend the first 4 sharpening the axe." Sabi niya, bigyan mo ako ng 6 na oras para pumutol ng puno. Yung 6 na oras. Yung 4 na oras doon, sa 6 na oras, gagawin ko paghahasa sa aking palakol. So, ganun ka-importante yung atin pong paghahasa. Yung atin pong pagpe-prepare. So, how do we do it in 2026? We need to start sharp this 2026. Hindi po tayo mananatiling mapurol, magpapasharpen po tayo. Para hindi masayang yung ating mga resources, energy, yung ating time, kailangan magpa-sharpen na tayo. Kasi alam nyo po, pagka po tayo nabibigyan ng tamang guidance, tsaka tamang instruction, marami tayong magagawa sa maiksing panahon na mapapadali natin kaysa sa wala tayong instruction. No? Yung gagawin mo ng isang buong taon, dahil meron kang tamang instruction, tamang guidance, magagawa mo lang pala ng 1 linggo. Ba't mo pinahirapan yung sarili mo mag-antay ng 1 taon tapos yung dapat mong matapos? Di mas marami pa sana tayong nagawa.
No? So we need to start sharp this 2026. If you are to do something in 2026, do it right. Do it the best. And give it all you've got by sharpening yourselves. Prepare for it. Let's give this time to the Lord. Let's stand up and let's ask the Lord to prepare us for the coming year 2026. Sino po dito sa umagang ito? Lord, I am here. I am ready. And I want to be sharpened for 2026. If that is your decision, you come here in front and I will pray for you. If you are here, that you have experienced ups and downs in 2025, and you want 2026 to be a different year than 2025, come here in front. If you are struggling and if you are confused on what will come for 2026, and you would like to be sharpened for what lies ahead in 2026, come here in front. Heavenly Father, thank you for the men and women who are here in front, surrendering their lives to you. Kasi po, Lord, gusto po namin sharp po kami sa 2026. So that in your hands, we will be useful. In your works, we will have victory. Lord, I pray, give us the guidance, give us the principles, give us the instructions, and wisdom that comes from you so that we can stay sharp. We can end this year sharp and we can start 2026 sharp. Lord, we want to have a different 2026 for you. We want, Lord, a year that is much more different than 2025. Thank you, Lord. May mga hindi man naging maganda sa taong ito. May mga nawala. May mga bagay na nahirapan kami, naging challenging sa amin. Alam po namin, Panginoon, 2026 is a different year. Because indeed, Lord, we are joining with you. Kasama po namin kayo. At nais po namin, Panginoon, hawakan niyo po kami. Gamitin niyo po kami. That in everything, Lord, that you would place in our life, place in our hand, place whatever you would like us to do for your glory. We will do it the best because we are sharp. We are prepared. We are enlarged in our capacity. Lord, protect every man and woman that is in front, Panginoon, right now. That they will not miss a thing from you. Protect them from any influences. Protect them from any wrong mindset.
Protect them, Lord, from any wrong acquaintances so that they can stay sharp by being focused with you. Iisa, Panginoon, yung direction. Iisa, Panginoon, yung patunguhan. So that when 2026 comes, and eventually we will recall it like we have right now, the 52nd week of 2025. We will recall 2026 a very, very victorious, successful year for each and every one of us. We honor, Lord, the things that you will do. We bless you. We glorify your name. We receive your word wholeheartedly. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Dalawa lang po yung bumate. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Ayan, tayo po ba ay na-bless at na-receive ang word ng Lord? Ayun. So ngayon naman, tatalakayin natin or dadako tayo sa tithes and offering. Popular sa atin ang Malakay 3:10. Lahat naman siguro tayo kabisado, ano? Kahit hindi i-flash yung screen. 'Di ba? Sabi ni Lord doon, ang commandment niya, it's bring the whole tithe into the storehouse. That there may be food in my house. Sabi pa ni Lord, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. So napakagandang, kumbaga parang sa iba, parang napaka-common, pero napakaganda ng verse na to at may promise ang Lord, di ba? Yung sinasabi niyang, test me in this. Dumadating din sa point talaga na may mga challenges po tayo sa buhay. Pero pag sinabi ng Lord, test me in this, kasi doon natin makikita yung obedience ng heart natin, yung content ng heart natin, how we follow God's, hindi lang commandment. Kasi parang hindi siya transactional lang. O ito yung tithes ko, pagka sumweldo, ito yung tithes ko. Parang transactional. Kumbaga parang nagiging spiritual na, automatic na, kasi we know and we recognize that everything na meron tayo ngayon sa earth ay hindi din galing sa atin, hindi galing sa ating kakayanan, kundi galing siya kay Lord. Grace ng Lord kung bakit di ka nagkakasakit at patuloy ka sa pagtatrabaho. Grace ng Lord at hindi nasusunog ang business mo. Grace ng Lord dahil marami kang kliyente sa mga VA natin, di ba? Kasi it's about our obedience kay God, that this is out of the condition of our hearts. Ano po? So, kung i-relate po natin sa ating kaninang word ng Lord, it's just as iron sharpens iron, we sharpen each other's faith through generosity. Ano po? We give, we trust, and we watch God multiply. Sige po, tayo po ay magbigay sa Panginoon. At dito po, meron po tayong Happy Birthday Jesus. Patuloy pa rin po ang ating offering sa mga corresponding month. Ang proceeds po nito ay para po sa ating church building. Tayo po ay magbigay sa Panginoon. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Give, and it will come back to you.
When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaking together, running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Let us all stand. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat at dakila. Salamat po, Panginoon, kami muli iyong pinagsama-sama sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa buong taon, Lord God. Full of joy, full of love, full of wisdom, Panginoon. And as this 2026, oh Lord God, we are prepared, Lord. We are sharpened, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na tunay na napakabuti niyo po sa amin, aming Diyos Ama. Salamat po, Panginoon, sa mga kamay, Lord God, na nagkaloob ng tithes and offering, at lahat ng pong ito'y, Lord, binabalik namin sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa mga blessings, oh Lord. Lahat ng ito'y, Lord God, ay nagagamit upang mapalago ang iyong iglesia. Salamat po, Panginoon. We praise you and honor your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, tayo po ay dumako sa ating announcement. Ang ating worship service ay every Sunday po, 10 a.m. ng umaga. Children's Sunday School during worship service sa mga kabataan mula 10 pababa. Ano po. Pero this Sunday po, no, first Sunday of the year, meron po tayong worship service ng 5:30 a.m. Ayun po. So magkita-kita po tayo. Magandang experience po ito na makikita natin yung unang sunrise ng Sunday morning ng 2026. At after that, magandang experience din po. Magkaroon po ng fellowship sa bawat isa. Next po. Ayan, sunrise worship. 5 a.m. Ayun. Siyempre, ang call time natin is 5 a.m. para makapagkape, makapagpandesal, at fellowship din po. Ano. Yan. Everyone is invited. Magkita-kita po tayong lahat. Gayun din po, meron pa rin po tayong online prayer gathering via Google Meet. Every Wednesday, 6 p.m. po yan. I hope na lahat po ay maka-attend para po sa ating mga nare-receive na word. Hindi lang siya basta online prayer gathering, kundi may mga pinapadalang message si Lord. At nare-refresh din tayo midweek, di ba? So, and every Saturday, Zoom, via Zoom, sa ating kaugnay po yan, every 5:30 a.m. Sa mga maaaga pong nagigising, join po tayo. Ayun po. And sa mga cell group, please contact your cell leader for your schedule. Pwede po nating contact si Pastora Dana at si Pastor Mark kung wala pa po tayong nabibilangang cell group. Ayan, so happy birthday po. Nung nakaraan, si Ate Sepanaya at saka si Alicia, no? Pero babatiin ko po, alam ko online po siya. Sana naririnig niya. Happy birthday po kay Ken sa aking better half. Ayan. Happy birthday. Ayan. Nagjo-join din po siya. Ngayon po,
Yan, saktong-sakto. And happy birthday kay Ate Jessa. Ayan po. Ayan, si Kuya Harvey nung nakaraang Sunday. Ayan. And si Ate Roa nung last Monday. Yan, magkakasunod po. Ayan, happy birthday po sa lahat. Ayan, si Ate Sep. Ayan, ganda. Diba? Ayan, si Alicia. Saktong December 25 ang kanilang birthday ni Alicia at ni Ate Sep. Ay, sorry. Yung kapatid ko, hindi ko nabanggit. Happy birthday kay Julie. Noong 26 naman po siya. Nung Friday. Ay, si Kuya, sa 30. Sa 30. Ayan. Sunod-sunod po ang mga December babies. Ayan. Baka may birthday pa. Sige po. Ate pong i-welcome si Ate Aisa and Saf Giyab from Capiz. Ayan. Salamat sa Panginoon na nakasama po namin ka ngayon. At i-welcome ko din po ang aking mga magulang, si Raul and Annalisa Peronilla. Salamat po sa Lord. Nagkaroon ng pagkakataon na makapagbakasyon dito at makasama namin. Ayun po. For further announcement. Ayan. Yung ating pong midweek, prayer gathering. No po? Kasi nung nakaraan po ay hindi po tayo nagkaroon ng midweek kasi medyo nagkaroon ng conflict sa mga marami. No po? Pero ngayong December 31 po kasi ipapatak ng Wednesday. No? So, i-advance ko na po yung announcement. Agahan po natin ng mas maaga yung atin pong midweek. Hindi na po 31. December 30. No? December 30. Kasi alam ko po yung 31 nyo, baka nagluluto na kayo ng mga crispy pata, mga mechado. No? Busy na kayo noon. No? Alas 6 pa lang ng umaga, nagtitimpla na kayo. So, December 30, 6 p.m. ang atin pong midweek service next week. Next week lang po yon, no? Itong darating na Martes, ang ating midweek midweek prayer gathering. This is the last midweek prayer for 2025. So, kung 51 weeks ka na hindi namin kasama, palagay ko naman sa ika-52. Oh. Palagay ko sa ika-52, makakasama ka na namin, no? Sinesend po yung link doon po sa atin pong BLBC chat group, no? Kung wala po kayo noon, isesend po sa inyo ng mga cell leaders po ninyo, no? So, para siguradong kasama namin kayo. So, gusto po namin, kasama namin kayo sa huling midweek prayer gathering ng 2025. No? So, magkita-kita po tayo. Ngayong darating na, kailan po? December? Ba't yung iba? 31. December 30 po ha. December 30, Tuesday. Hindi po Wednesday ha. Tuesday, ang atin pong kasi para po, meron po kayong enough preparation ng 31. Yung iba po kasi ay mga nasa province pa din, no? Pero alam po natin, online, makakasama natin ang bawat isa. Tayo po ay tumayong lahat and let's have this closing song and benediction. The Lord bless you and keep you.
Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Amen and amen. God bless po sa lahat.